Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, ika-13 ng Enero taong 2026. Sa kasalukuyan po, ang low pressure area na matagal na nating binabantayan sa silangang bahagi ng Mindanao ay tuluyan ng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Matatagpuan ito sa timog silangang bahagi ng Davao Oriental at malinaw na makikita ang mga senyales ng paglakas nito. Ang LPA ay nagdadala ng malakas na pag-ulan at maulap na papawirin sa mga seaboard ng Mindanao. Ang mga pulang bahagi sa aming pinakabagong satellite image ay nangangahulugang matitinding pag-ulan ang nararanasan ng mga kababayan natin sa timog silangang Mindanao. Hinihikayat po namin ang mga mangisda na manatiling alerto at mag-ingat sa pagtaas ng alon dahil sa mga thunderstorm na dulot nito. Bagamat hindi pa ito ganap na tropical depression, hindi pa natin ito matatawag na bagyong Ada. Subalit sa pagdaan ng mga oras at kapag naging ganap na bagyo na ito sa loob ng PAR, tatawagin na natin itong bagyong Ada bilang lokal na pangalan. Ito ang posibleng unang bagyo ng taon, kaya't pinaghahandaan na natin ang mga kababayan para sa posibleng paglakas nito. Mayroon tayong senaryo na maaaring maglandfall ang LPA na ito sa bansa at posibleng mag-intensify pa ito bago tuluyang dumating sa lupain. Batay sa aming outlook sa posibleng tahaki ng bagyong Ada, habang papalapit ito sa ating landmass, makikita natin ang pag-intensify o paglakas nito. Ang mga pag-ulan na taglay nito ay unang makakaapekto sa mga lugar ng Surigao del Sur, Agusan del Sur, at Agusan del Norte. Lubos na pinaghahandaan na natin ang mga nasabing lugar dahil posibleng maglandfall ang bagyo sa Surigao del Norte at Dinagat Islands. Bago pa ito maglandfall, magtataas tayo ng tropical cyclone wind signal sa mga lugar na malapit sa bagyong Ada ang mga unang maaapektuhan. Kapag naging tropical depression na ang LPA, ang unang itataas nating wind signal ay signal number 1 sa mga unang lalapitan nito. Kaya po, manatiling alerto at updated sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas dahil anumang oras ay maaaring maging ganap na bagyo ang sistemang ito. Bukod pa rito, posibleng daanan din ng bagyong Ada ang mga lugar ng Leyte at Biliran, kung saan asahan ng matinding pag-ulan at pabugso-bagsong hangin. Makikita natin na ang paggalaw nito ay patungo sa Hilagang Silangan, kaya't babaybayin din ito ang mga lugar ng Samar, Northern Samar, at Eastern Samar, patungong Bicol Region kabilang ang Masbate, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, at Camarines Norte, pati na rin ang mga kalapit na lugar batay sa satellite image. Subalit maaari pa ring magbago ang landas nito sa mga susunod na oras, kaya't mainam na laging updated tayo. Dapat din nating pansinin na ang paglakas ng bagyong Ada ay maaaring humila ng iba pang weather system na umairal sa bansa, na magdudulot naman ng karagdagang pag-ulan na maaaring magbunga ng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga mababang lugar. Dahil sa patuloy na pag-iral ng hanging amihan, Cagayan Valley Region at ilang bahagi ng Quezon, maulap na papawirin na may kasamang pag-ulan. Bicol Region, maaliwalas na panahon sa umaga, ngunit may mga pulo-pulo na maulap na papawirin. Pagsapit ng hapon at gabi, kapag nakabuo na ng buong lakas ang mga thunderstorm, maaaring makaranas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na maaaring tumagal ng 1 hanggang 2 oras. Iba pang bahagi ng Luzon, Ilocos Region, Batanes, Babuyan Group of Islands, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, improving weather sa umaga, ngunit may maulap na papawirin sa hapon at gabi na minsan ay sinasamahan ng katamtamang pag-ulan dulot ng thunderstorm. Ang mga ito ay nabubuo dahil sa matinding sikat ng araw na nagdudulot ng evaporation na namumuo bilang cloud cluster sa atmosfera. Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, improving weather ngayong araw, ngunit pagsapit ng hapon at gabi ay makakaranas ng maulap na papawirin na sinasamahan ng pag-ulan. Kung lalabas po kayo ng inyong tahanan, ugaliing magdala ng panangga sa ulan tulad ng payong o kapote, hindi lamang ito proteksyon sa biglaang buhos ng ulan, kundi pati na rin sa matinding sikat ng araw na mapanganib sa kalusugan kung mahabang panahon tayong direktang nakalantad sa init. Kung sakaling nasa mababang lugar ang inyong tahanan at kailangang lumusong sa baha, magsuot po ng butas para maiwasan ang pagkakalantad ng inyong mga paa sa maruming tubig. Ang ganitong tubig ay maaaring magdala ng sakit na leptospirosis na nagmumula sa ihi ng mga daga. Ito po ay ilan lamang sa mga paalala para sa inyong kaligtasan habang patuloy tayong nahaharap sa mga pagbabago ng panahon.
Visayas, dahil sa patuloy na epekto ng hanging amihan at isa pang weather system na si Shearline. Eastern Samar, Northern Samar, mataas ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa umaga ay improving weather, ngunit sa hapon at gabi ay mataas ang tsansa ng pag-ulan. Manatiling alerto po tayo sa biglaang buhos ng ulan at matinding sikat ng araw. Iba pang bahagi ng Visayas, maaliwalas na panahon sa karamihan ng bahagi ng araw, ngunit may mga thunderstorm na maaaring mabuo sa hapon at gabi. Palawan and Mindanao, Davao Region, Soc-Sargent, Zamboanga Peninsula, bahagyang maulap na papawirin na sinasamahan ng pag-ulan dahil sa mga cloud cluster na dala ng LPA na ating binabantayan. Northern Mindanao, maaliwalas na panahon ang inaasahan ngayong araw. Palawan, maaliwalas na panahon na may bahagyang maulap na papawirin at may kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi. Ang mga cloud cluster na nagmumula sa LPA ang pangunahing dahilan ng mga ganitong kondisyon. Hinihikayat po namin ang lahat na manatiling alerto at maghanda para sa posibleng mga kalamidad na dulot ng mga ganitong kondisyon ng panahon. Sea conditions. Sa kasalukuyan po, wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng Pilipinas. Gayunpaman, mayroon pa rin tayong inaasahang matataas sa pag-alon sa silangang bahagi ng bansa na umaabot sa 2.5 hanggang 3.5 metro. Ito ay mapanganib pa rin para sa mga kababayan nating may maliliit na sasakyang pandagat, kaya't hinihikayat po silang mag-ingat at iwasan ang paglalayag sa mga lugar na iyon. Sa mga natitirang seaboard ng bansa, katamtaman lamang ang mga pag-alon na inaasahan. Bukod sa mga paunang paghahanda na isinasagawa ng mga lokal na pamahalaan, inihahanda na rin ng mga ahensya ng gobyerno ang mga emergency response team para sa mga rehiyon na posibleng apektado ng Bagyong Ada. Ang mga evacuation center ay inilalagay na sa handa. Inaasahan din po natin na maaaring magpatawag ng suspension of classes at trabaho sa mga lugar na malapit sa posibleng landfall ng bagyo. Hinihikayat po namin ang mga magulang at mga empleyado na laging makipag-ugnayan sa mga paaralan at mga opisina para sa mga abiso tungkol dito. Para sa mga kababayan nating nakatira sa mga lugar na madaling maapektuhan ng landslide o pagbaha, inirerekomenda na suriin ang inyong mga tahanan, tignan kung may mga sira o lumulutang na bahagi, at tiyaking malinis ang mga kanal at drainage para maiwasan ang pagbara ng tubig. Mag-imbak din po ng sapat na supply ng pagkain at tubig na makakain sa loob ng 3 hanggang 5 araw, pati na rin ang first aid kit, flashlight, at baterya. Patuloy din nating binabantayan ang iba pang mga salik na maaaring makaapekto sa lagay ng panahon, kabilang ang mga pagbabago sa daloy ng hangin at temperatura ng dagat na maaaring makaapekto sa pag-unlad ng Bagyong Ada. Ang lahat ng impormasyong aming ibinibigay ay batay sa pinakabagong data mula sa aming mga weather station at satellite. Hinihikayat din po namin ang mga kababayan na huwag magkalat ng mga ditumpak na impormasyon tungkol sa bagyo dahil maaari itong magdulot ng kalituhan at pagkabalisa sa publiko. Kung may mga katanungan o kailangan ng karagdagang impormasyon, maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong lokal na Disaster Risk Reduction Management Office o tumingin sa aming opisyal social media account para sa mga update. Ito na po ang na-update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw. Manatiling maging alerto at updated sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas dahil anumang oras ay maaaring maging ganap na bagyo ang LPA na pumasok na sa ating PAR. Lalo na po sa mga taga Mindanao, Visayas, at Bicol Region, maging alerto po tayo dahil sa posibleng paglapit ng Bagyong Ada. Maging handa tayo sa lahat ng posibleng pangyayari at tulungan natin ang isa't isa para tayo ay makapaglaban sa anumang hamon na dalhin ng panahon. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras sa pakikinig at pagsubaybay sa ulat panahon. God bless po at ingat tayong lahat, mga kababayan.